Hindi natakot si Zhang Yi sa tono ng mga kakaibang tao sa tavern. Napatingin siya kay Odebiao na nakaupo sa sulok. Mukha siyang walang buhay, nakayuko ang ulo at hindi umiimik. Ginawa mo ba ang lahat ng ito, Odebiao? Nang marinig ni Odebiao na tinatawag ni Zhang Yi ang kanyang pangalan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo na para bang bigla siyang natauhan. Walang laman ang kanyang mga mata at hindi nakatutok. Odebiao, ako si Chaos. Hindi mo ba ako naalala? Naramdaman na ni Zhang Yi na may mali sa oras na ito. Ang kalagayan ni Odebiao ay lubhang kakaiba. Bakit siya nagpakita dito? Malakas na sinigaw ni Zhang Yi ang pangalan ni Odebiao. Biglang nanginig ng malakas ang kanyang katawan, at dahan-dahang nag-focus ang kanyang walang buhay na mga estudyante. Gulo. Parang galing sa impyerno ang boses niya. Naramdaman ni Zhang Yi na medyo nanlamig ang kanyang balat. Ang kalagayan ni Odebiao ay lubhang kakaiba. Nahulog ka na ba? Naging ghost walker ka na ba? Malamig na tanong ni Zhang Yi. Isang ghost walker. Nagdilim ang mga mata ni Odebiao, hindi. Pero hindi na ako makakaalis dito. Tinitigan niya si Zhang Yi na may kakaibang ngiti sa labi. Kasi, patay na ako. Ang gulo. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Zhang Yi. Noong una ay naisip niya na si Odebiao ay pumasok sa puwang na ito bago siya, at pagkatapos ay kontrolado ng isang bagay sa tavern. Pero hindi ko inaasahan na mamamatay siya. Napakadali niyang namatay. Napabuntong hininga si Zhang Yi, hindi ba kilala ang pamilya bilang kaaway ng Ghost Walker? Hindi ko inaasahan na mamamatay ka ng ganoon kabilis. Biglang natuwa si Odebiao. Hinampas niya ang mesa, tumayo, at sumigaw, matagumpay kong natakpan ang walang kamatayang masamang sanggol. Nagtagumpay ako. Ang kaluwalhasyan ng pamilya ay hindi lumabo sa aking mga kamay. Ako ay may pakanalaban at may pumatay sa akin. Naningkit ang mga mata ni Zhang Yi at naisip niya ang taong palihim na umatake sa kanya noong mga oras na yon. Sino ang pumatay sa'yo? Hindi ko siya nakita. Sinamantala niya ang oras na ako ay nasa pinakamasamang mental at pisikal na kalagayan pagkatapos kong selyuhan ang undead infant at pinatay ako mula sa likuran. Nakakahiya. Nakakahiya na namatay ako ng ganito. Hindi ko na kayang selyuhan ang demonyong iyon. Medyo emosyonal si Zhang Yi at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala, papatayin ko ang taong iyon at ipaghihiganti kita. Tumingin si Odebiao kay Zhang Yi na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka na magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Kasi dito ka rin mamamatay. Tumingin ka sa paligid mo. Lahat ng mga tao dito ay ang mga kaluluwa ng mga patay na namatay dito. Sila ay katulad mo at ako. Lahat sila ay mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang panahon na pumunta dito upang selyuhan ang dyablo. Mayroon pang ang mga makapangyarihang tao mula sa panahon bago tayo. Ngunit lahat sila ay patay na at ang kanilang mga kaluluwa ay nakakulong magpakailanman sa highway na ito ng kamatayan at walang makakatakas dito. Biglang iniunat ni Odebiao ang kanyang tuyong kamay na parang kuko ng manok kay Zhang Yi at parang multo na humihingi ng kanyang buhay. Sumigaw siya sa matinis na boses, halika, mamamatay ka rin dito. Ang mga multo mula sa iba't ibang panahon na nakaupo sa nakapalibot na mga mesa ng alak ay tumingin kay Zhang Yi na may kalahating ngiti at gumawa ng mapanukso at malupit na ingay. I can't. May gagawin pa ako sa bahay. Aalis na ako. I'll burn paper for you another day. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay at pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang dimensional na pinto. Masyadong maraming tao dito. Kung totoo ang sinabi ni Odebiao, lahat ng tao dito ay isang nangungunang pambihirang tao sa bawat panahon. Dapat siyang lumabas sa kubkob. Nawala si Zhang Yi sa lugar, ngunit sa susunod na sandali ay bumalik siya sa panimulang punto. Parang walang nangyari. Ang Death Tavern ay ang pasukan sa impyerno. Walang sinumang pumupunta rito ang makakaalis. Sabi ng madre na may mukha tulad ni Shura sa malalim na boses. Hihihi. Hey. Lahat ng patay na kaluluwa ay tumingin kay Zhang Yi ng may pag-inis, na para bang nakatingin sila sa isang kaawa-awang nilalang na nahihirapang mamatay. Sa malayong nakaraan, sinubukan nila ang parehong bagay bilang Zhang Yi, ngunit lahat ay nabigo ng walang eksepsyon. Kaya naman, alam nila na walang pag-asa ang taong nauna sa kanila.
Bukod dito, ang mga naiipit sa walang katapusang impyerno ay may likas na malisya sa mga may malayang buhay. Umaasa silang lahat ay magdurusa sa sakit nitong walang hanggang kulungan na tulad nila. Hindi naman. Nanatiling kalmado ang tono ni Zhang Yi. Hindi niya kailanman inilagay ang sarili sa panganib sa kanyang buhay. Kasama na ngayon. Kung hindi siya ganap na handa, paano siya nakapasok sa tavern? Huwag ka nang magpumiglas, hindi ka makakatakas. Napasigaw si Odebiao at nagsimulang lumabas ang itim na usok sa kanyang katawan na naging anyo ng Beast God, Khan. Si Zhang Yi ay nanatiling walang pakialam at tahimik na binuksan ang pinto sa dimensyon. Hindi ka pa rin susuko. Kahit ilang beses mong subukan, hindi ka makakaalis dito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malaking berdeng ilaw ang sumabog sa tavern. Boom! Bumukas ang pinto patungo sa kisame, at sa isang malakas na kalabog, isang napakalaking tansong haligi ang sumugod palabas. Ang selyado na bagay ang sibat ng Longinus. Ang sagradong sandata na ginamit upang isil ang Dropgiant God Mammon. Sa sandaling lumitaw ang Spear of Longinus, sinira nito ang bubong ng tavern, na nagpapahintulot sa liwanag mula sa labas na sumikat. Alis muna ako, paalam. Tumalon si Zhang Yi at lumipad palabas ng tavern. Pumalakpak siya sa hangin, tinitingnan ang Hell Tavern sa ibaba, na tinusok ng isang malaking bronze pillar. Ang mga lugar na umaakit sa iyo sa isang bitag ay malamang na magkaroon ng mga paghihigpit sa mga kakayahan na nakabatay sa panuntunan. Paano ako magiging bobo para hindi isipin ito? Siguradong binibiro mo ako. Ang Spear of Longinus ay isang sealing artifact na maaari pang mag-seal ng Mammon, higit pa sa isang venue na may mga panuntunan at paghihigpit sa antas na ito. Ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang kontrolin ang Spear of Longinus at itinaas ito, pagkatapos ay inindayog ito ng malakas patungo sa tavern sa ibaba. Bagamat ang malaking Spear of Longinus ay walang kapangyarihan sa opensiba, ang materyal at bigat lamang nito ay sapat na upang ganap na sirain ang tavern. Mas mainam kung ang mga multo sa loob ay maaari ring durugin hanggang mamatay, syempre, hindi iyon masyadong praktikal. Naman, nang pumito ang Spear of Longinus, ang malalakas na multong iyon ay nagmadaling lumabas sa tavern. Isang purple na braso ang nakaunat mula sa tavern at hinawakan ng mahigpit ang Spear of Longinus. Boom! Biglang sumabog ang kulog sa langit. Lalong naging maulap ang dati ng makulimlim na kalangitan. Ang kidlat ay kumikidlat sa mga ulap na parang pilak na ahas. Dumaan ang nakakatakot na kulog na para bang hahawiin ang langit sa dalawa. Hindi alam kung gaano ito katagal. Isang malaking figura ang lumabas mula sa tavern at tumayo sa malayo kay Zhang Yi. Nang makita ni Zhang Yi ang hitsura nito, ang kanyang mga mata ay naging lubhang matalas. Nakakita na siya ng maraming higanteng hayop na may di pangkaraniwang laki sa kanyang buhay. Ang pinakamalaki sa mga ito ay si Mammon na nagpakita sa Tianyu Palace at nanloob sa karagatan ng espiritual na diwa. Nakita na ni Zhang Yi ang nakakatakot na demonyong si Mammon. Ang kanyang napakalaking katawan at aura ay nagpalamig ng kanyang dugo at wala man lang siyang naisip na lumaban sa kanya. Ngunit sa oras na yon, ang distansya sa pagitan niya at Mammon ay napakalayo, kaya ang pakiramdam ng pang-aapi ay hindi sapat. Ngunit ngayon, sa kanyang harapan, may isang napakalaking halimaw na may taas na 1 o 2,000 metro. Ito ay isang napakalaking nilalang. Maging si Huahua sa kanyang pangalawang anyo ay parang laruan sa harap nito. Kinailangan ni Zhang Yifi na itaas ang kanyang ulo upang tingnan ito sa hangin. Napakalaki nito kung kaya't may mga ulap sa paligid nito na nagmumukhang malabo at may kulob na kumikislap sa paligid nito na parang mga laso. Nakatayo ito sa lupa sa 2 paa. Ang katawan ay natatakpan ng mga kaliskis na kulay ube, ang ulo ay parang buwaya at butiki, at may mahabang buntot sa likod nito. Nakatayo ito roon na parang isang sinaunang Diyos. Ang taong ito ay dapat na mula pa noong unang panahon. Noong sinaunang panahon, ginamit ng mga nilalang ang laki ng katawan bilang kriteriyon para sa kapangyarihang panlaban. Kung mas malaki ang nilalang, mas malakas ang kapangyarihan nito sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang mga nilalang noong panahong iyon ay mas malaki kaysa sa ngayon. Nanginginig na sinabi ni Fatiksu, paano natin lalabanan ang bagay na ito? Tumango si Zhang Yi. Paano mo ako matatalo sa ganoong kalaking lalaki? Ang malaking sukat ay tiyak na kumakatawan sa mahusay na mapanirang kapangyarihan, ngunit sa mga mata nito, si Zhang Yi ay malamang na hindi hihigit sa isang lamok.
Gayunpaman, sa napakalaking pagkakaiba ng laki, hindi ito madaling gumanap ng maayos. Sa kabaligtaran, magiging mas madali para kay Zhang Yi na tamaan ang kalaban. Matapos mawala ang unang pagkabigla, mabilis niyang sinimulan ang pagbalangkas ng isang plano ng labanan sa kanyang isipan. Sa paligid ng Purple Dragon, lumulutang ang mga kaluluwa ng mga patay sa iba pang impyernong tavern. Sino sa atin ang mauuna? Sabi ng madre sa malamig na boses. Bitawan mo muna ako. Ang boses ng Purple Dragon ay kasing lakas ng kulog. Walang sinuman sa inyo ang pinapayagan na makialam. Ako mismo ang magpapadala sa kanyang kamatayan. Ang iba ay hindi nagpahayag ng anumang opinyon. Ang lahat ng mga multo na nakulong sa tavern ay dating makapangyarihan at namumukod tanging mga tao, at ngayon sila ay masyadong mapanghamak upang salakayin ang isang tao mula sa hinaharap. Tinitigan ng Purple Dragon si Zhang Yi at sinabi sa malalim na boses, tandaan ang aking titulo, mga hinaharap na tao. Ang pangalan ko ay Tyrant of Heaven and Earth. Tumango si Zhang Yi, tatandaan ko ito. Magsusunog ako ng ilang papel para sa iyo sa panahon ng Qingming at Double Nin Festival sa hinaharap. Ang boses ni Yang Xingxin ay umalingaw sa tenga ni Zhang Yi, gusto mo bang sumama ako? Ang kanyang mga kakayahan ay perpekto para sa pagharap sa isang napakalaking target. Hindi siya naghahanap ng tulong at hindi rin kami. Sagot ni Zhang Yi. Dahil kapag kumilos na si Yang Xingxin, kikilos din ang lahat ng kaluluwa ng kalaban. At ayon sa pagtatanghal ni Odbiao sa tavern, ang mga multong ito ay nagtataglay man lang ng lakas ng isang obispo noong sila ay nabubuhay pa. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay at bumukas ang lahat sa universo. Bagamat halos kalahati ng dimensional na gate ay nawasak ng undead na masamang sanggol, kalahati na lang ng gate ang natitira at mayroon pa rin itong napakalakas na defensive power. Ang lilang dragon ay nakatayo sa di kalayuan na parang isang malaking bundok. Ang tunog ng kulog, mula sa dulo ng langit hanggang sa abot tanaw sa ibang direksyon, hinati ng kidlat ang lahat ng nakikita ng mata. Dominahin ang mundo sa kamahalan ng kulog. Ang malalim na boses ni Batian Ju Di ay umalingaw sa kalangitan, at pagkatapos ay nakita ni Zhang Yi ang kalangitan sa itaas niya. Ang walang katapusang kulog ay napalitan ng isang malaking puyo ng tubig. Hindi alam kung gaano kalayo ang mga layer ng thunderclouds na umaabot sa kalangitan, ngunit naramdaman niya na ang enerhiya na nilalaman nito ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Biglang bumagsak ang mga braso ni Tyrant, na sinundan ng walang katapusang kidlat na baliw na tumangay sa lahat ng direksyon kung saan siya ang sentro. Walang habas nitong sinalakay ang lahat ng nasa paligid nito, at ang kaparangan at ang highway ay dumanas ng mapangwasak na mga suntok. Ang napakalaking kulog ay ginawa ang lahat sa harap ni Zhang Yi na natabunan ng kidlat, na para bang isang malaking kurtina ang nahuhulog mula sa walang katapusang kalangitan, at pagkatapos ay dumidiin patungo sa kanya na parang tidal wave. Sa pagharap sa gayong pag-atake, walang saysayang pag-iwas. Tumitig si Zhang Yi, tumayo sa himpapawid, itinaas ang kaliwang kamay, at itinuro ang kanyang 5 daliri pasulong. Paglilinis ng dumain ng Diyos. Boom! Ang bagyong kulog ay mabilis na dumaan sa espasyo kung nasaan si Zhang Yi. Sinira ng pilak na kidlat ang lahat ng maaaring sirain, na ginawa ang lupa sa isang pinaso na lupa. Gayunpaman, ang lupaing ito, kabilang ang basag na kalsada, ay mabilis na bumalik sa orihinal nitong estado pagkatapos na masira. Ang mundong nilikha ng mga panaginip ni Mammon ay hindi masisira ng anumang panlabas na puwersa maliban kung magising o mamatay si Mammon. Gayunpaman, ang espasyo kung saan nakatayo si Zhang Yi ay hindi nasira. Ginamit niya ang Divine Realm Purification Technique para buksan ang isang distorted space sa harap niya na bumubuo ng absolute vacuum field. Kahit na ang malakas na kidlat ay hindi makakapasok sa larangang ito. Ang unang pag-atake ni Batayan Ju Di ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Zhang Yi na naging dahilan upang mausisa siya dahil ang kanyang kakayahan ay ang pinakamalakas na purong kakayahan sa pag-atake. Kahit na ang isang kalaban ng parehong antas ay hindi magagawang manatiling kalmado kapag nakikitungo sa hakbang na ito. Isang space-type ability user na may malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Interesting. Sa oras na ito, ang iba pang mga multo ay nakatago na sa malayo, pinapanood ang labanan sa pagitan ng dalawa. Sinabi ng Ghostface noon, mukhang may kaunting lakas ang bagong lalaki na ito. Sa kabilang banda,
Ang higanting nakasuot ng gintong baluti at nakatayo na may taas na 5 o 6 na metro ay bumulong-bulong. Kung wala kang tiyak na antas ng lakas, sino ang maglalakas loob na pumasok sa lugar na ito? Hindi ba tayo pareho noong nakaraan? Akala natin ay makapangyarihan tayo at sinubukang salakayin ang demonyong Diyos noong sinaunang panahon. Isang matandang lalaki na may puting balbas at magulo ang mga damit na mahinahong nagsabi, "Tingnan natin kung malalampasan niya ang lilang butiki." Kasi simula pa lang ng labanan. Hindi man lang sila nagmamadali dahil ang pagpasok sa lugar na ito ay parang pagkahulog sa impyerno. Mayroon silang halos walang hanggan upang harapin ang lahat. Ngayon sa wakas ay nakilala ko ang isang bagong dating na makakatulong sa akin na pumatay ng ilang oras. Matapos harangin ang pag-atake ni Bashan Jedi, handa nang lumaban si Zhang Yi. Ang divinely refined metal fibers sa kanyang kaliwang kamay ay mabilis na napalitan ng malaking hand cannon. Ang bariles ay higit sa 1 metro ang haba, 30 nen ang kalibre, at ang buong katawan ay nakasisilaw na pula. Ang kakayahan ng isang sandata ay magdala ng sariling kapangyarihan ng gumagamit at magpaputok ng bala. Ang mga materyales sa katawan ni Itugal ay may pinakamataas na kalidad sa planetang ito, kaya ganap nitong mailalabas ang lahat ng lakas ni Zhang Yi. Nakatutok ang busan ng baril kay Bashan Jedi. Isang baluktot na black hole ang biglang lumitaw sa likod ni Zhang Yi, at sa isang kisap mata ay naging malaking itim na puyo ng tubig na may diameter na daan-daang metro. Isang puwersang puno ng aura ng pagkalipol ang tumagos. Sa sandaling lumitaw ang itim na puyo ng tubig, ang estado ng lahat ng mga patay na kaluluwa ay nagbago kaagad. Iyan ay ang hininga ng Diablo,